Welcome to the Pageant Passion Podcast, Grounding Conversations. This is your ultimate podcast for all things pageant. At syempre pa si TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. Guys, ito na nga, mag-Q&A na tayo. Di ba kaninang umaga sabi ko babalik ako for a Q&A segment. So mag-Q&A tayo ngayon. Yeah, pero bago yan, mag-intro muna tayo. Magandang gabi. It's me, Carl Loyola, again, nagbabalik for another Pageant Passion Podcast. Ito na nga yun, mag-Q&A tayo. I-invite tayo ng mga guests natin dito sa live and tatanungin ko kayo isa-isa kung sa tingin nyo, sino ang makakauwi ng corona sa mga magko-compete sa mga darating na linggo or buwan hanggang matapos tong taon. Kasi ayun, alam niyo naman, ano na tayo, last quarter na ng 2025. Actually, magla-last quarter in October, November, December. Last 3 months na lang. And then we're done sa 2025. And sa tingin nyo, sino sa mga magko-compete international ang makakakuha or mananalo ng title? And International Pageant Season, SZN. International Pageant Season na. Yan. Kasi tapos na yung mga nationals eh. Wala na tayong naantay na nationals. Siguro mutya ng Pilipinas na lang ang inaantay natin. And yeah, we're good to go na. International pageant na. So sa ating mga viewers, magandang gabi ulit. Kumusta? Ayan, sabi ni His Ordinary, basahin muna natin ang comment niya. Judge daw si Atisa, Winwin, Gazini, Emma, and etc. Sabi ni Bining Moncayo. So ayan, busy ang ating Reyna na si Atisa Manalo sa mga judging stints niya. Kaya naman recently lang na tatanong nga din kung kumusta ng trading niya, preparation. Kasi makikita na nga busy siya sa mga ganaps. Ayan, mga appearance, hostings. Pupunta pa siya ng Thailand sa September 25th, next Saturday. Pupunta pa siya. So, ayun. Kumusta na kaya ang training niya? May nakikita ba kayong changes sa kanyang physique? Sa styling, oo. Nakikita naman natin yung mga pwede niyang ibigay. Pero kayo ba? Sa tingin nyo, kumusta siya? Ready na tayo sa ating Q&A. Ready na ba kayo? Press 1 kung sino na ang ready sa ating Q&A. Mag-send na ng request dahil i-accept ko na yan. Isa-isa. Mag-physic check tayo. Physic check. Ayan si Sedge. Ready na daw siya. Mag-ano tayo? Physic check. Tapos, i-review ko rin ang mga face nyo kung face card decline or face card approve. Face card never decline first. Face card decline. Physic check. Nagano na pala. Pero yun nga, mag-send na kayo ng request kasi nga mag-question and answer portion na tayo. Sino na nag-send ng request? Wait lang, hindi ko makita. Crowd na bang Philippines sa Mr. International or wala pa? Sagutin ko muna to. Guys, again, send na kayo ng request kasi magkakaroon tayo ng Q&A. Pero sagutin ko muna to. Crowd ng Pilipinas sa Mr. International. Meron na po 2014 Neil Perez. Si Neil Perez ang kaisa-isang Pinoy na nanalo sa Mr. International Pageant 2014. Okay? 2014 yon. Pero, nung 2001, may Pilipinong nanalo sa Mr. International. Yung Mr. International niya, MR. Tapos, ibang organization yon. Sino ito? 2001, Alexander Aquino. Pero, ibang Mr. International siya. Kasi yung Mr. International na yon, India-based, pero na-dissolve siya or pinaltan siya na mismong Mr. International, yung MISTER na. Yung kala Alan Sims, kala Sir Alan Sims, kala Pratid, ganyan. Nung nawala si Sir Alan Sim, nagkaroon ng dispute sa leadership, kaya nagkaroon ng Thailand-based tsaka Philippine-based noong 2023. So far, dun sa Mr. International na kinikilala natin ngayon, only one Filipino delegate won. Si Neil Perez, yung Guapolis. So if you will rank the male pageants, ano ang top 5? If irarank daw natin ang male pageant, ano daw ang top 5? Supranational for me, number 1 supranational.
Number 2, itong Mr. International Thailand base. Number 3, itong Mr. Global. Number 4, yung parang excited ako na abangan na. Yung number 4, Manhunt International. Yun. Guys, mag-send na kayo ng request. Sige na, dali na. Tatanungin ko kayo isa-isa. Kaya kakapagod ko lang ng Vince Atisa with Marlo. Kamukha mo pala si Marlo. Hindi, sa ano lang to live. Ito, nauna na si Rekos. Rekos by G. Good evening! Good evening, Rekos! Hello, kumusta? Tiga saan Okay ka? lang po. Taga Marikina po. Ah, Marikina. Actually, nakita ko na kayo last Saan? dun sa MU, PH. Ah, talaga? Nag-usap pa tayo? Hindi po. Medyo nahiya akong lumapit eh. Shy type naman pala si Rekos. Opo. O sige, ilan taong ka na pala? 23 po. Okay. So, ito, sa mga lalaban, sa mga international pageants, bago matapos ang taon, sino sa tingin mo ang kaya mag-uwi ng corona? Si Atisa talaga. Hindi ko alam, pero ang lakas ng ano ko sa kanya. Bakit si Pero, Atisa? Yun nga sa fan base, malakas siya. Sa business naman din, kung business yung pag-uusapan, medyo malakas din naman si Atisa doon. Parang pantay lang sila na Bina doon, pero parang mas malakas si Bina doon sa part na yun kasi nga Thailand. Tapos, Oo, ayun, malakas okay. talaga siya for me. Sa lahat ng mga Ganun magko-compete. Oo. Si Atisa, kakampante. Okay. Okay, Atisa daw si Ano po? Rekos. Sorry? Kaya Atisa kakampante sa lahat ng mga magko-compete. Okay? Opo. So, ayan ang sagot ni Rekos. Yes, Thank you kay so Atisa. much. Medyo Jaja, magpaparate ka ba daw ng face card? Sabi ni Rekos, Jaja, sabi ni Jaja, Rekos, kung magpaparate ka daw ng face card. magpapalit Okay ng na. face. Magpaparate ng Parang face card. Nahihiya siya, wala pa sa Jaja. position para mag-rate. Okay na. Alright, Wag na. thank you so much. Bye! Thank you po. Thank you. Okay, next natin si Josh. Dapat daw magbubukas ng cam kasi i-rate daw kung face card decline or never decline. Hello po. Hello Josh, magandang gabi. Good eve po. Yes, ilang taon ka, taga saan? 19 po, from Mindoro, but andito po ako ngayon sa Batangas. Yes. Anong ginagawa mo sa Batangas? Nag-aaral po. Ay, nakausap na ata kita dati. Yes po. Oo, ikaw yung nag-aaral sa Batangas. So, ayan, sa mga magko-compete ngayon, sa mga international pageants, sino sa tingin mo ang mag-uuwi ng corona? Atisa. Atisa ka din. Bakit si Atisa naman? Kasi sobrang lakas po talaga niya. To be honest lang. Tapos mukhang malabo po kay Vina. Feeling ko lang kasi host country po. Parang mas magiging controversial kung si Vina yung mananalo. Mm-mm. Anong sa tingin mong strength ni Atisa? Face card po talaga. Wow, face card. So dahil dyan, papacheck ka ba ng face card mo? Hindi na po. Physic check. Hindi na. Hindi din. Alright, thank you so much, Josh. Thank you po. Guys, dapat may physic check tas face card check ha. Ito naman si It's John Rowan ang ating susunod. Hello po. Good Hello. evening. Yeah. Papacheck ka ba ng face card or physic Ay, check? hindi na po kita na mga post sa sa profile. Face card never decline. Number 10. Yes. Okay. Yeah, ito yung katanungan mo. Sino sa tingin mo din ang mag-uuwi ng corona sa mga darating na international pageants? I think Anita Rose Gomez, number 1. Then Atisa Manalo, possible. Pero inaano pa rin siya in 100% na. Parang pinufulfill pa lang din siya, ganon. Then, Emma Tiglaw siguro possible din. Ganon. Okay. Bakit si Anita Rose Gomez yung kampante ka?
Kasi during the night po, nandun din ako nung Miss Grand International Philippines. And napansin ko po na parang siya talaga yung possible na ipadala sa pageant. Kasi first inaugural or first debut ng ALB pageant with the title. So yun po, parang sabi ko parang ay kailangan gumawa ng parang trademark ng ALB na kaya nilang i-handle yung pageant na pasikatin uli yung pageant. Kasi nga po, ups and downs yung pageant na yun parang lulubog lilitaw din siya sa mga fanies, sa mga support ng fanies. So yun, parang si Anita, parang sobrang lakas niya na to the point na ang daming supporters na feeling ko magva-validate din sa kanya as a winner po. Totoo naman. And malapit na siya. Actually, dito siya gaganapin sa 10 Cebu. days to go na lang po ata. Yes, sa Cebu siya gaganapin. But ayun, kampante si It's John Rowan kay Anita Gomez. Tingnan natin kung siya ang makakuha ng corona. Yes Thank you po. so Thank much. you po. Yeah. Na-interview nyo na rin po ako noon. Wow, grabe naman na yun. Thank you po. Sa susunod ulit, thank you. Ito may nagsabi dito, sabi ni Omi, McDonald daw sa kanya. Uy, kakaiba yung sagot mo Annabelle McDonald. Kasi karamihan ng mga na-interview natin kanina, puro Atisa yung kanilang mga sagot. Next natin si Eminem. Hello, good Hello. evening po, Kuya Carl. Yan, nakausap na rin Kamusta? kita last time. I'm Yeah, good. happy to still remember me. Yes. Long time no see, yeah. Oo, kasi talakera ka, kaya natandaan Oh, kita. grabe. Yun naman. So, ayun ulit ang tanong natin. Sino sa tingin mo sa mga magko-compete ang mag-uwi ng corona? Actually, all the girls naman I know, I mean, they're going, meron silang fire to win the crown. But I guess, to all queens na magko-compete, I guess si Annabelle McDonald. Bakit? Naiba ang iyong sagot. Kasi since na nag-compete siya sa Miss Universe and then nag-Miss Charm siya internationally, nakita naman natin yung yung parang yung gigil niya when it comes to pasarela, regardless if it's swimsuit or long gown, and especially ang ang galing niya sa Q&A. Parang all aspect is malakas siya. So, wala tayong doubt na kahit saang segment siya ilaban, parang papasok siya talaga siya. Correct. Sa tingin ba yung strength ni Annabelle? Siguro po yung gigil niya. Kasi di ba kapag tumalaban ka talaga, kailangan 100% ibibigay mo talaga. Walang hold back or sinasabi nila yung when to pick. So, siguro hindi uso sa kanya yon. So, yun yung magiging parang strength niya to win the crown. True naman. Speaking of gigil, ayan, dalawa silang manggigigil ni Atisa dahil pares nga silang repeater, comebacker. And if ever na mananalo sila ni Atisa, ni McDonald, plus kung si Joy Barcoma pa, baka ma-imitate ulit nila yung nangyari ng 2015, no? We're Yung hoping, tatlo yung nanalo. hoping for that. Yeah. Thank you so much sa pag-akyat, Eminem. Thank you din. Ingat always. Yes, ikaw din. Bye-bye. Alright. Guys, again sa mga viewers natin, magandang gabi. Ang topic natin ngayon ay kung sino ang sa tingin nyo kayang kumorona sa mga darating na international pageants bago matapos ang taon. Kasi nga, international pageant season na. And yan, nag-aantay na lang tayo ng mga life update, ng mga fate ditong mga to, ng mga isasabak natin sa international pageant. So kung gusto nyong i-share ang inyong mga thoughts, ayan, kagaya ni Sporty na nag-send ng request, send lang kayo dyan ng request. Sporty! Magandang gabi! Gandang gabi. Ayan na. So, kumusta? Nakakit ka na rin dati no, sa mga live ko. Nung last year pa yun. Talaga last year. Yung MUPH time. Tama ba? Hindi, MUPH pala. MUPH. Dito lang. Dito lang. Okay. Alright. Kung ikaw naman ang tatanungin, Sporty, sino sa tingin mo makakorona? Tingin ko yung Miss Earth Philippines natin. Si Joy Barcoma. Okay. Malakas ang kutob ko dun eh. And ang ganda talaga ng com skills niya. Alright. Ano naman ang thoughts mo sa pagiging vocal ni Joy Barcoma sa nangyayaring issue ngayon sa government?
about flood control. Oo, kasi di ba masyado siyang talakera ngayon sa social media niya. So, Oo. binanatan niya talaga yung mga korap. Oo. So ano masasabi mo Diba? doon? Makakatulong ba Baon. yun sa kanyang candidacy? Siyempre may gusto yung sinabi niya, may ayaw. Alam mo naman ng mga Pinoy. Mm. So, okay ka lang na bukal si Mareng Joy? Yes, kasi yun naman ang ano, 'di ba? Number 1 sa Miss Earth. Number 1. Oo, magiging bukal. Oo. Kasi Miss Earth baka naman yung production naman, galaw-galaw naman tayo diyan. Okay. So, malaking... Meron pa isa. Si kung hindi dadayain. Si Chelsea, syempre. Chelsea Ganda Fernandez. Ang ganda talaga ng mukha niya. Okay. So, doon ka Sobrang naman ganda. kampante. Oh. Kampante ka naman kay Joy Barcoma tsaka kay Chelsea Fernandez. Chelsea. Yes. Yun lang. Dalawa lang ba? Oh, Lahat- isa nga lang eh. In fairness naman kay lahat ng pambato natin, ang lalakas this year. Diba? Oo. Correct naman, correct. Thank you so much, Sporty. Yun lang Salamat. muna. Bye-bye. Performance-wise, Atisa would get the crown, sabi ni Lab. Sabi naman ni Alan Santos, what happened po on Miss Multinational? Actually, dapat i-content ko to eh. Kung ano nangyari dito kasi nga, itong multinational, lulubog lilitaw din siya. Basta may ano na ako dyan eh. May pang-script na ako dyan, nabubuo ko na sa utak yung kwento dyan eh. From kay Duday until kay Nikki Buenafe na koronahang Miss May Multinational tapos hindi nangyari yung pageant niya. Tapos nagpalit na lang ng pageant. Ito nga, nag-Miss Grand. Tapos ngayon, Face of Beauty na siya. So, ang dami ko na ikikwento dyan eh. Papasukin na muna natin si TikTok user. Hello! Hi. Hi! Parang first time ata makakit ngayon. Kumusta? Ilang taon at taga saan? I'm good. Nasa ko ngayon? 36. Nasa Germany ako. Wow, Germany. Pwede magpakita ng Germany? I think hindi ako pwedeng mag-open ng camera. Wala pa akong masyadong followers. Sayang naman. Gusto namin makita ang Germany. Anong oras na dyan? 2:41 p.m. Ay, hapon. Hapon. 6 hours difference. Sayang naman, di namin makikita ang Germany. Anong ginagawa mo dyan, TikTok user? Working. Working ako dito. Okay. So, kailan ka naging pageant fan pala? 36 para magka-batch lang tayo ng pagiging pageant fan. Actually, hindi talaga ako mahilig. But nung boyfriend ko before, siya yung fanatic. So, parang since 2016. So, fanatic na siya na inasar ko siya dati. Like, inasar ko, siya nanonood sa TV pa dati, diba? Tapos ako sa Twitter nakaabang. So, inaasar ko siya. Alam ko na sino mananalo. So, ayun. So, Boyfriend mo dati, ng 2016. Boyfriend ko dati. So, ngayon, anong nangyari sa inyo? Wala na kami. Anyways, so 2016, hindi ka pa fan, tapos naging fan ka na lang, nanonood Hindi, ka na. siya kasi yung parating, ano ba yan? That's so gay. Yun yung ko. Ang bakla. Ang bakla masyado. O That's so tapos, gay. Tapos, ayun, biglang, sa kakapanood niya, syempre, napapasama na din ako. Tapos, fan kasi siya ni Regine. So, hindi ko din gusto si Regine. So, naging Regine fan. So, that's so gay. Yung parating ko, that's so gay. Ang bakla naman kasi talaga. But anyways, Ngayon, go. nanonood na ako. So, like, okay. Kanino So, ka na-hook? Yung umpisang nanonood ka na, yung parang, alam mo, yung batch ni na Janine yun. Yung tugon 2012. Fan na fan kasi siya nun. Hanggang sa, alam na sino, tsaka si sino talaga. MJ, Kasi, fan. tapos hindi ka fan, bigla ka na lang naging fan kasi napapasama ka nga. Kung ano yung trip Nanonood ni na lang Jowa. din ako. So, ayun. Kung ano yung trip ni Jowa, trip mo na din. Mahirap yung ganon, di ba? Yung nakasanayan mo siya kasi every time na manonood ka, maalala mo yung ex mo. Nung naghiwalay kami, mahirap. Kasi nung nanonood ako sa
So, ay, dapat Oo, siya yung parang maalala mo eh. oo. So, every time nanonood. So, pag naalala ko si Regine, siya din yung naalala ko. Oo, tas mahirap tanggalin. Yeah. Mahirap ba tanggalin? Nawala na siya sa sistema ko. Ngayon, talaga? wala na. I mean, okay na ako ngayon. Matagal na din naman. Oo. Ngayon may jowa ka. Wala na din ngayon. Ayan, it's John Rowan. Ay, sabi kasi ni John Rowan, ako na lang ang papalit. May chance ka na, John Rowan, nakakapunta ka na ng Germany. Ana Valencia Lacarini, Germany. Makakapunta ka na dyan. Ayan, natuwa si John Rowan. So, kumusta ang buhay dyan sa Germany pala? Ayos naman. So, I actually like it here kasi, parang open. So, open sila. Ilan taong ka na dyan? Since 2018. Tagal na din. Oo. Talagang saya naman. So, liberated ka dyan? I mean, hindi ko alam kung yun yung term, but I'm free. Yun na lang. So, talaga? I'm free to do whatever I want. Tapos, legal din dito yung same sex and there's no judgment. So, saya. Masaya. Masaya naman. Like, you can be whatever and whoever you want. Diba? It's John Rowan. Willing ka bang pumunta ng Germany pag sinama ka ni TikTok user? Pero kailan ka babalik dito, TikTok user? December. Parati naman ako umuwi. Every year naman ako umuwi. Once a year. Either once or twice a year. Saan ka dito sa Philippines? I'm from Samar. Tsaka Pampanga. Ayan, napachika na tuloy tayo. Anyway, so ayun na nga ang tanong, sino sa tingin mo ang mag-uwi ng corona? I think si Emma. Emma Emma. para sa akin. Emma Tiglao. Kaya Bakit din si sinasabi Emma? ko mahirap kasi back to back. Palaban kasi siya eh. Tsaka meron siyang aura talaga na pang Miss Grand. Oo, She totoo. has this aura na parang kaya niyang paamuhin si Nawat. Tapos feeling ko magugustuhan siya ni Nawat. Oo. Charming kasi siya eh. Parang may pagka-charming siya na tsaka maboka, di ba? So, parang, gustong-gusto ni Nawat yan, di ba? So, yung parang influencer type. Mga ganun yung gusto ni Nawat eh. So, mas kampante ka sa kanya na kaya niya maka-corona. Kay Atisa. At half-hearted ako kay Atisa eh. Kasi, Sa akin lang to guys. Half-hearted ako. Siguro, kasi madaming magagaling. Tas, ewan ko din sa org ngayon. Kasi, feeling ko yung run niya din as Miss Cosmo. Feeling ko may lamat din yun. feeling mo makaka-apekto. Feeling ko lang din. Kasi, aminin natin sa aminin, hindi talaga na sila na may meaning ng like, based talaga sa performance. May factor na din yung kung sa labas. So, outside factor and political, geographical factor. May mga ganun din silang pinipili eh. Pwede. Oo. So, I think Atisa, I think may chance. Lahat naman sila may chance. Pero I think yung chance ni Atisa given the management, medyo, for me lang to So, based lang sa assessment ko, I think may hirapan siya mag-penetrate. Correct naman. Tama naman ang iyong assessment. Yes, pageant fan ka na talaga, TikTok user. Ang dami ko ng analysis, no? Oo, ang galing mo na rin sa mga ganyan, no? So, I think I'll go for Emma Tiglao. So, Okay. I hope kaya niya. Emma Tiglao. O, siya, yun na muna for now. Thank you so much at Thank you, mag-ingat ka dyan. Thank you, Carl. Bye-bye. Bye-bye. Guys, sa mga viewers natin, magandang gabi. Ayan, sa mga bagong pasok lang, nagkakaroon tayo ngayon ng Q&A. Ang ating katanungan ay sino mag-uwi ng corona sa mga darating na international pageants. So, kung gusto nyo i-share ang inyong thoughts, kasi ayan, si Sporty, kanina nandito rin siya. Sino to? It's me, John Rowan. Kanina, sumagot na rin siya. Kung gusto nyo i-share yung mga thoughts, send lang kayo ng invite dyan. Pindutin nyo lang yung nasa gilid na invite din. Yeah. Para marinig ko ang inyong mga sagot. And maraming salamat sa mga nag-send na kanina ng request. Tanya Hernandez, ano po meron? Yun nga, kasasabi ko lang. Sa mga hindi pa nag-send ng request, mag-send na kayo ng request para maano ko kayo. Rate ng face card. Tapos physic check pwede rin. Speaking of mga lalaban sa international pageants, September 20, ito na nga, kay September 20 ba? September 20, Miss International Queen
Ann Patricia Lorenzo. Ito na yan, Sabado, next Saturday. Sabado ngayon, di ba? Next Saturday, Ann Patricia Lorenzo. Tapos September 25, Thursday, Kirk Bondat, Mr. International, Philippines na Thailand-based. And then, after a week, Jeter Palomo na, Mr. Global. So, kay Jeter naman, back-to-back naman yung ini-aim ni Jeter. Pero, hindi natin alam kung posible ang back-to-back sa Mr. Global. Kung inyong matatanong, ang Mr. Global ay kay TPN. Siya yung may hawak ng Miss Global din, Miss World. Yung dating may hawak ng Miss Universe Thailand, si TPN. Yun, kay Puy. Manonood ka ba sa Thailand, kuya? Sabi ni Josh. Actually, hindi. Buo na yung loob ko na dito na lang ako sa Pinas. Kasi mas madaling mag-live. Pag nandito sa Pilipinas, mas madaling gumawa ng content. Pero masaya sana siyang makita. Pero, parang mas madali mag-content pag nandito sa Pinas. Josh, magkano gastos? Yung, yung pamasahe sa aeroplano, mabilis na. Kasi kahit sabi mo 10,000 lang back and forth, okay na yon, 15,000, ganyan. Bilis na. Ang problema, yung ticket sa panonood, yung ticket mo sa preliminaries, ticket mo sa finals, na umaabot ng 50,000. 50,000 ata VIP, ganyan, or 70K, basta ganyan. Hindi ko lang alam, pag nagpa-accredit ka sa Miss Universe mismo, pag nagpa-accredit ka, hindi ko alam kung libre siya or binabayaran ta din. Minsan nag-uusap kami ng mga kapwa ko pageant media. Sinasabi namin na pwede naman pumunta ka lang ng Thailand, mag-abang ka lang sa hotel kasi karamihan naman, ang gusto naman ng mga viewers, ng mga ng mga consumer, is yung mga ganaps-ganaps nila outside sa mga hotel. Yun naman ang inaabangan natin, di ba? Kasi pag mismong live na, yung live sa venue, napapanood naman natin sa internet. So, pwede na natin i-consume doon. Pero, sa mga nagko-cover, ang inaabangan talaga sa mga nagko-cover, yung mga live sa hotels, ganyan. So, pwede naman sana, magbuka lang ticket, pumunta ka doon, abangan mo lang sa hotel, ganyan. Kung hindi ka accredited ng Miss Universe pageant. Ang kaso, kung nasa Thailand ka rin naman, edi might as well mag-invest ka na ng ticket mo sa finals, sa prelims, ganyan, para isahang experience na. Pero ayun nga, ang mahal niya, actually, 50, 60, ganyan. Siguro ko lang 50,000. Sabihin natin 60, 70. Plus pamasahe, hotel, pagkain, or ano pa. So, sa tingin natin, baka 80, 100 total. Ganun na magagastos mo. Kung gusto mo ng Miss Universe experience. At murang-mura na yon. Tipid na tipid pa yung 50, 80, 50. Ayun, sabi ni It's John Rowan, 150K naman daw sa kanya. Oo, ganyan. Kaya, nagdesisyon na lang ako dito na lang ako sa bahay. Huwag manonood kung kamahal tapos talo naman ang pambato ng pinasabi ni Naro. Pero yun nga, nag-decision na lang ako dito. Parang gusto ko lang mag-Thailand para mag-travel, ganyan. Anyways, Josh, anong edition na ng Emmy na panood mo, kuya? 2016, yung sa Manila, yung Kalapia Words Back. Ang namin noon, ng kaibigan ko, ng best friend ko, manood na tayo kasi baka hindi na siya ganapin ulit dito sa Manila. So, pinilit namin manood ng best friend ko noong 2016. Yung kay Maxine Medina nga. Pinilit namin kahit mahal siya. 2016 kasi syempre, hindi pa naman ako ganun ka may budget. So, pinilit lang namin talaga yun. Na manood kasi nga, baka hindi na siya ulit ganapin sa Manila. Yun na yung pinaka-best edition, best time na manood kasi nandito lang sa Manila. Yun. Kaya pinilit namin. Ayun, after 10 years, after 9 years, hindi na nga ulit siya naganap dito sa Manila. Wini-wish natin na sana maganap ulit ang Miss Universe dito sa Manila. Kasi mabilis yung access. Kahit ako, lalo na ngayon nagko-cover na ako ng pageant. Wini-wish ko na ganapin siya dito kasi ang bilis ng access, ganyan. So lahat mako-content mo, hindi magastos. Pero somehow, parang wini-wish ko rin na parang wag na din, ganyan. Para kasi pag dito ginanap, tapos pag nanalo yung Philippines, may masasabi kasi sasabihin home court. So parang, yun nga, sa kabilang banda, kahit wini-wish mo na dito ganapin, pero parang wini-wish mo na rin na wag na. Kasi nga, pag nanalo yung Philippines, sasabi, home court, ganyan. Mas masarap kasi manalo pag outside the Philippines talaga. Para walang bahid politika. User 1875 Esguera daw, siguro feeling niya ang magmi-Miss International.
Sabi ni JC, Atisa naman, dapat sagot na kayo, Carl, ng MUPH.org. Sporty sagot ng MUPH.org, hindi eh. Kasi iba na siya eh. MUPH.org, MU, magkaibang entity na siya eh. So, hindi na talaga. Kaya yung mga nasa MUPH.org, yung mga pageant media dito, nag-a-apply pa ng accreditation sa Miss Universe. Magsasend ng email, ganyan, na hindi ko na ginagawa. Kasi nga, feeling ko hindi rin kakayanan ng schedule ko. Kasi nga, may corporate job pa ako dito ngayon sa Pilipinas. Hindi siya talaga kakayanin. Jello! Hello po. Hello, magandang gabi. Magpaparate ka ba ng face card? Hello. Magpaparate ba ng face card si Jello? Ako account yung gamit ko. Ay, hindi ba? Ano na lang, physic check, Jello. Jello, physic Pero check. ako na po. Sa boyfriend ko. Aywa. Palaban, ha? Physic check. Jello. Ay, ito na. Hello, Jello. Ayan. Physic check ang gusto ng mga viewers natin. Jello, nakapag-load ka ba? Jello, nakapag-extend ka ba ng FB10? Physic check? Ayaw mo? Ayaw ni Jello ng physic check. So, ayan. Jello, ang ating katanungan. Sino sa mga tingin mo ang lalaban sa mga international pageants ang kayang kumorona? Ano po? Di pa po marami tayong lalaban. Pero feeling ko ang malakas pong magiging laban natin is parang Miss Earth po natin ngayon. Si Joy. Pangalawa ka nang sumagot kay Joy Barcoma. Bakit si Joy? Ano po, parang yung dating ni Joy is parang malaadwa na yung com skill is parang Karen Ibasco. Anong masasabi mo naman sa pagiging vocal ni Joy sa nangyayari sa government? Feeling ko mas ganda nire-represent niya yung mga Pilipino kasi parang halos hindi lahat ng mga pageant mga beauty queen is parang bumoboses talaga. So, hanga ako kay Joy. Yung mga tao is maraming nasasabi. So, si Joy is parang hindi siya nagpapatinag. Sinasabi niya talaga yung gusto niyang sabihin or parang nasasabi niya yung mga nasasabi natin. So, kudos kay ang tapang niya. Okay. Alright. Thank you so much, Jello. Yun lang. Magandang gabi ulit. Bye-bye. Bye-bye. Ayan na. I am Joey. Ay, hindi. Sino to? Si Voji pala. Voji. Voji, nandiyan ka ba? Voji, nandiyan ka ba? Yes, I'm here. Palaban. Gusto mo bang i-rate ang face card? Gusto mo ba magpa-rate ng face card, Voji? Yes, yes. Sige. Open cam. Gusto ko Open cam, Voji. Hello. Okay, ito ang katanungan. Sino sa tingin mo mag-uwi ng corona sa mga darating na international pageants? Feeling ko si Ina. Gomez. Kasi malakas yung laban niya sa Asia Pacific. Si Anita Rose Gomez. Bakit Kasi siya malakas malakas? talaga yung laban niya. Kay Atisa, ewan ko lang, parang tabingi siya kasi medyo nauunahan na siya. Kasi kitang-kita naman natin. Tas parang sa buong tawag nito, sa buong mga ipapadala natin this year na mga kandidato sa mga international pageant, siya talaga nakikitaan ko ng alam mo yun, mananalo. Kaya Atisa, hindi mo na ako magsasabi kasi TV
Ang lakas. Grabe. Boji, putol-putol ka, hindi ka nakapag-update ng FB10. Okay, thank you so much kay Boji daw ang sagot niya si Anita Rose Gomez. Next, I am Joey. Hello! Hello, kumusta? Hello, ayos lang. Kamusta? Parang Kamusta? nakaakyat ka na rin dati, no? Hindi, first time. First time. Yes. Tiga saan ka at ilang taon? North Cotabato, 36. Wow, North Cotabato. Halos Ako kabatch sana din yung- kita. Ha? Ako sana yung makikipag-meet sa'yo nung MUPH, tas May, kaso nahiya ako sa'yo. Nagkita ba tayo? Hindi, sana nakita kita along with the vloggers, pero nahiya ako lumapit. Ala, ba't di mo ako tinawag? Kasi Sayang. comment ako dito na mag-meet tayo. Sorry. Next time, baka next year ulit magkita tayo. So, from North Cotabato, pumunta ka ba ng Yes. Manila? Yes po. Talaga. Para manood ng ano? Naka-VIP, gumastos. Sino kasama mo? Pamangkin ko. Dalawa kami. Wow. So, talagang fan ka talaga ng ng pageant or Miss Universe ever since? Ako, nag-start ako manood siguro way back 2008. Tapos naging fanatic ako Venus Ra, 2010. Yun, naras tuloy-tuloy na siya. Tuloy na. Memorize ko mula 2010 hanggang present. Yung representative at winners ng Miss U. Okay. So, sa tingin mo, sa mga magko-compete ngayon international pageant, sino ang kayang kumorona? For me, Atisa, as of now, nasa top 5 siya ng Miss Universe. Si Emma, feeling ko top 2 siya, top 3. Ay, talaga. At pwedeng maging back-to-back winner. At saka si Eco International, pwedeng mag back-to-back. Yung kay, yung sa Cebu, si Doc. Gabi. Oo. Si Doc Gabi. At saka hopeful ako kay Chelsea Fernandez para sa Miss Cosmo. But si Atisa, feeling mo top 5 lang, pero si Emma top 2 or top 3. But para mas kumpiyansa ka kay Emma? Si Emma kasi nakikita ko yung drive niya. Mula nung sumali siya ng Miss Grand International. Kahit yung kanyang the way she talks, yung kanyang introduction, wala ka lang maidagdag eh. Siguro sa judge na lang siguro kung bet nila yung ganong performance. Kaya Tisa kasi siguro, pero hopeful ako, hindi ako sinasabi na hindi siya magaling. Hopeful ako na makukuha yung corona. Siguro na lang, yung swerte na lang at siguro yung malay natin pagdating niya sa Thailand kasi as of now wala pa namang kompetisyon eh. Wala pa namang competition. As of now, may laban pa naman siya kahit anong mangyari. Correct. Sa male pageant naman, sa tingin mo kaya makuha ni Kirk ang Mr. International? Grabe yung sa male pageant ngayon, parang lahat sila halos walang tapo, no? Pero naniniwala ko na kaya niya yan. Babawi kung maitawid lang niya yung tanong, why not? Kasi face card, lahat meron siya, physique meron siya. Siguro doon na lang na maitawid niya yung sagot. So magpaparate ka ba ng face card? I am Joey B. Hindi muna. Physique check. Hindi din. Hindi muna. Next year na. Next year. Alright. Thank you so much lang. Bye. Guys, agad sa mga viewers natin. Pala si Go. Joy Barcoma pala. Joy Barcoma. Ano yun? Siguro sa akin. Rate ko siya 100% na makukuha yung corona. Ay, talaga? Mas kumpiyansa ka. Bakit? Ay, alam mo ba yung parang nung time ni Iliana, yung ganong fever? vibe. Yung ganong vibe. Actually, Magka-level sila sa akin. Oo, ganun din ang nafe-feel ko sa kanya. Oo. Mga ganyan. At First, nakita ko si Iliana in person, si Chelsea in person, malapitan. Si Atisa, tsaka si Kirk Bonda, nakita ko in person. Tsaka si Miss World, si Krishna. yung nagpunta sila dyan. Na Cotabato. Cotabato. Yes. Nasa harap ako nila. Bali, ito yung judging table. Nasa harap ako. Sa VIP ako sa likod. Kaya medyo hindi ako nagsasabi na pangit ng performance nila. Tsaka, kasi maganda sila. Napaka-powerful ng beauty nila. Manghihina kapag pag tumabi ka sa kanila. Talaga. Gabi na may mga Malay natin, yun din yung kanilang alam mo yung kalaban na pag tumabi sila parang nalamunin nila. Ganong level eh. Oo. Pero grabe yung North Cotabato na yun ha. Yung Mutya ng Cotabato. Oo. Talaga na pagsama-sama Grabe yung budget. top 4. Bulat niya kami.
Grabe yung budget. Wala ka namang question doon. Wala naman, kasi every year naman yan eh. Bale, In grande talaga. pangalawang panood ko na ng North Cotabato. Nung last 2022, nanood ako ng live din eh. Pero this year, naka-VIP ako, nakakuha ako ng ticket sa mga kaibigan sa loob. Wow, na all. Pero masaya ka naman na, yun nga, binibigay sa inyo ng government yung ganun kayong granding production, mga guest. Yun. Kasi parang, siguro. kinontent ko kasi siya, tapos nababasa ko dun sa comment section na parang budget nga daw, parang, ba't daw dito inallocate yung budget, ganyan. So, sa'yo, anong thoughts mo dun? Para sa akin naman, kasi hindi naman siguro i-approve ng province yan, yung budget na yan, if yung budget is mahigit doon sa allocated budget, di ba? Kung kinuha sila, hindi man siguro i-approve yan. Pero para sa akin kasi, since na ang layo namin sa Manila, tulad sa akin, pag manood ako ng MUPH, gagastos ako ng ticket, gagastos ako ng accommodation. Siguro yung ganong bagay, at least once in a while, nakakakita kami ng mga taong yung ina-idolize namin, di ba? Di naman siguro masama yun na gano'n na mangyayari. Okay, naibigay sa inyo. Ay, sabi ni Lawrence, barya lang yan, Carl. Yes. Alright, thank you so much. I am Joey. Maraming salamat sa iyong thoughts. Sige. Thank you. Yes. Ito, pakinggan naman natin ang boses ni Sir Jam 95 on IG. Hello? Hello? Sir Jam, hello? Nawala si Sir Jam. Siguro hindi siya nakapag-update ng FB10. Hindi siya nakapag-update ng FB10. So guys, again sa mga viewers natin, akyat lang kayo dyan. Huwag na kayo mahiya kasi hindi ko naman kayo i-face card, hindi ko naman kayo i-face card decline. Charot. Hindi ko naman i-rate ang face card niya. Mag-physic check na lang tayo. Pag ayaw niya ng face card. Ito sabi ni State of the Nation address. What if mauwi parehas ng Philippines ng MI Thailand base, then MI Philippine base? Hindi ko alam kung posible mangyari yan. Parang imposible siya mangyari. Parang hindi siya mangyayari na parehas nila ipapanalo ang Philippines. Pero at the same time, parang pwede din kasi malaking ingay yan. But, yung Thailand base, yun nga si Kirk, tapos Philippine base, si Lloyd Garcia. Dito siya magaganap baka November. Dito sa Manila. Gian, hello. Guys, again sa mga viewers natin, lang kayo. Mag-send lang kayo ng request dyan kasi ang ating tanong ay kung sino ang sa tingin nyong kayang kumorona. Sabi ni Manham, matatalo daw si Kurt dahil sa overconfident. Baka yun yung ililesen niya ngayon. Kasi parang feeling ko, aware naman siya na yan yung mga comments ng mga tao sa kanya after nung competition niya sa Mr. World. Yun na, overconfident, ganyan, masyadong GG. So feeling ko aware naman siya. And tingnan natin kung ayun yung ililesen niya this time. Pero yun nga, kung nakita nyo na yung mga roster ng delegates ngayon sa MITH or Thailand base, talagang pamalakasan sila. Kaya parang tamang-tama lang na si Kirk yun na andun. Ayan, sabi ni Lance, he's more relaxed na daw, not hyper na. Hindi ko pa siya na-assess. Nakakita lang ako ng isang clip, yung video shoot, photo shoot nila sa swimwear. Yun lang. Hindi ko pa ma-assess. Or tingnan natin sa mga susunod na rounds ng mga ganap sila. But yeah, September 25, finals ng Mr. International. That's Thursday, pero bago yon. Miss International Queen Philippines muna on September 20. That's Saturday naman. So, sunod-sunod sila. It's me, Lezor. Parang Thailand ng Center of Pageant this year, Actually, oo nga, no? Kasi parang halos lahat nasa Thailand. Siguro sila na lang kasi talaga yung sila yung willing talagang mag-accommodate ng mga pageant na ito. Sila yung, alam nyo yun, sila yung mga namumuno sa mga pageant na inaabangan natin. Sila yung, alam nyo yun, nasa kanila yung organization, mga Thai-based, ganyan. Cosmopolitan, Global, Universe, Grand. Itong international, mga Thailand-based. Kaya, nasa kanila talaga lahat. Manham ulit. Manham.
Man pala. Moon Caps. Sana ka kasi malakas siya. Talaga kaya niya manlampaso. The all nilalampaso. Anita, kailan laban sa Cebu? Malapit na actually. Malapit na yung laban ni Anita. 10 days to go na lang ata. Pero hindi pa maingay yung pageant, no? Actually, hindi pa rin kami inaabisuhan eh. But yeah, anyways, kung wala nang akit, mag-e-end na ako. Babalik ulit ako bukas. Sabi muna ni State of the Nation address, I think Anita pwede niya makuha kasi parang umingay ang pageant. Actually, pwede. Ito hindi yung lagi ko sinasabi sa content. Kaya malakas si Anita Gomez. Bukod sa malakas talaga siya, inaugural ng ALV yon, inaugural delegate ng ALV. Plus, yun nga, pampaingay. Tsaka, 2018 pa yung last winner. Kaya siya yung malakas talaga na makakuha ng corona. Sa lahat ng mga lalaban kay Anita Gomez din ako kampante. Anita Gomez, Joy Barcoma, Emma Tiglao. Ayan, ako na yung sumagot sa tanong ko. Anita Gomez, Joy Barcoma, Emma Tiglao, Chelsea Fernandez. Yun yung ranking ko. So kayo ba, sino sa tingin nyo yung kayang kumorona? Maraming salamat ulit sa mga nakapanayam. Sa mga umakit kanina sa live simula alas 8. Maraming salamat at magkita-kita ulit tayo bukas. Bye-bye! Siyempre pa si TikTok pageant guru Carl Loyola. And I'm your TikTok pageant guru, TikTok pageant guru Carl Loyola.